Gusto kasing mangyari ng mga masasamang tao dyan sa gobyerno na mag-impeachment tayo para mawala ang focus natin dito sa pinakamahalagang usapin na ito. At napaka-importante ho nito sa sambayan ng Pilipino. Dahil ito ho ang 2027 budget ng ating bansa. At alam naman ho natin na sa 2027 ho ay election season na po. At wag naman ho sana mangyari ang aking iniisip na gawin nilang election budget ito para sa 2028 election. Kaya naman dapat nyong i-share ang video na to para naman ho malaman ng ating mga kababayan. At alam naman ho natin na marami sa House of Representatives ang interesado pagdating sa usaping budget. At alam naman din ho natin na kapag ang kaban na ng bayan ang pinag-uusapan, marami ho ang may masamang balak sa budget na yan. Kaya naman ho kailangan nating maging mapagmatsyag para ho hindi na ho maulit ang mga ginawa nilang kabalbalan sa pera ng sambayanang Pilipino. Kaya naman ho dapat nating ibahagi ito sa ating mga kababayan. Yung sa last ho natin na video ay si Kong Toby po ang sumalansan. Ngayon naman ho ay si Kong Egay Erisi naman ang sasalansan. Pero bago ang lahat, isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan mga kababayan. Kaya naman palakpakan ho muna natin ng mga ganitong congressman na nagsisilbing boses ng mga Pilipino dyan sa Kongreso. Sagot niyong malulupit yan kay Kong Egay. Mauubusan kayo ng mga dahilan dito sa mama na to. Panigurado yan. Tuloy natin. Without interference from the Department of Budget and Management and the DBCC. Your Honor, Madam Chair, ito po ay sa 2026 po. No. Upang hindi na maulit ngayon, bakit nakalusot? Kasi dapat malaman natin paano nakalusot sa inyo. May nagpalusot Kong Egay. Malapit ng makalkal yung mga lihim na itinatago-tago nila. Kaya nyo, konting taste na lang. Mabubulat lahat at mabubulat lahat ang mga lihim. Ika nga walang mga baho na hindi sumisingaw, di ba? Bubulat-latin lahat yan. Akala ko ba puro may dokumento lahat? Ito naman si Gaspar. Alam mo may mga dokumento. Oh, tapos hindi nyo alam. BBM po, hindi nyo ba pinarating ito sa presidente na ganito yung nangyayari? Tameme na. Matawa-tawa lang si Kong Erisi. Oh. Your Honor, Madam Chair, patungkol po doon sa mga, although yun nga po, I am not personally privy on that particular items, yung pong pagbabago naman po doon sa NEP to GAA, ay ang comparison lang po nito once we receive the enrolled bill bago po tayo mag-recommend. At yun nga po, ang naging karampatang rekomendasyon was to subject, kung meron man pong changes na na-introduce or new projects, ay isubstantiate po ng mga departments bago tuluyang ma-implement. Pero ang secretary po ng DBM, isa lang yan. Marami po kayong mga staff na matatagal na dyan. Ano ba nangyari? Bakit pumayag na hindi nyo ba brief yung ating executive, yung ating presidente na ganyan ang ginagawa ng Kongreso? O Baka naman Kong Egay yung nasa taas na nagplano. Alam naman natin kapag nasa taas na nagplano, wala akong magagawa yung mga nasa baba. Trabaho nila pero para silang nagka-amnesia. Kaya sasabihin nyo na lang, hindi po namin alam. wala na lang kayong kibo? Ganun po ba? Well, Madam Chair, Your Honor, Tawa-tawa lang si Kong Egay. At hindi magtaniya. Ganon po ang naratibo na gusto nila laging ipakita. Ganyan po nila gusto palabasin na maganda nangyayari sa ating bansa at walang kapalpakan na ginagawa ang gobyerno. Ganon po nila lokohin yung taong bayan. Sa bagay, kung ano ang puno, yun din ang bunga, di ba? Naku po, si Balisakan, walang ginawang maganda yan Galit na galit ho ang ating mga kababayan dyan sa tao na yan. Wala akong pakialam yan sa mga kababayan natin. Kaya yung mga OFW natin galit na galit sa tao. Quarters is one, the governance issues, right? Two, Manang
binabasa mo. Do. The Middle East conflict that led to sharp increases in oil prices, that drove inflation sharply, and those combinations caused a taming of Sige, kaya mo yan. increase or a deterioration of the consumer and business confidence. So yung the domestic demand slow down significantly now. So moving forward, and what we are trying to convey here is that we must address those issues. Of course, we cannot do much about the Middle East conflict, but we should be able to respond through the appropriate tools in our hands to moderate the impact of Huwag ka na magmalinis, balisakan. Dahil galit na galit sa'yo ang mga babayan natin o OFW dahil yung kasagsagan ng gera ay pinabayaan mo ang mga babayan natin dyan sa ibang bansa. those NSS. Mahilig ho sila magturo. Paanong mana to kay Anticler ka kay Marcos Jr. Kasi balisakan na to. Kung hindi na masagot, magtuturo na ho, mansisisi na. Grabe naman itong mga And flood control infrastructure scandal to be able to regain the confidence of investors, businessmen, and even our foreign investors. Thank you. Last Maraming question salamat is, po. That will be the last question. di pa meron pa oh. Zero na. Meron pa. Okay, last question. Last question, Kong Egay. Maiksi. naaawat na nila si Kong Egay. Ayaw na nila magtanong si Kong Egay. Ang dami ay makakalkal eh. Naawat na siya, wala na raw oras eh. Sabi ni Kong Egay, meron pa. Dali lang kayo excited kayo eh. Yung mga itatanong, mga pabor lang sa inyo eh. Ayaw nyo lang may mga makakalkal eh. Yung atin si Kong Egay eh, nag-enjoy pa nga eh. Paano natin malalaman yung mga sikretong itinatago dyan? O ayaw nyo talaga malaman? Kanina, Budget dyan sa Kongreso. Kaya napaka-importante po na malaman ng sambayan ng Pilipino at mapag-usapan ho yan dyan sa House of Representatives. Kaya napakahalaga na malaman ng sambayan ng Pilipino ang mga ganitong usapin pagdating sa mga budget. Dahil meron ho tayong karapatan na alamin o malaman kung saan napupunta ba yan o sa mga bulsa ng mga congressman napupunta yan. Kasi ganun po eh, naging ganito na ho yung kalakaran sa atin eh. Ganyan po sila ka-active pag budget ho ang usapan. yung 100,000 para sa scholar, pinag-ate, ginawan tigli 5,000. Yung 100,000, meron pa ho gumawa ng project, yung stud, yung sa kalsada, yung nilalagay. So, paano na ma-monitor to? Paano natin ma-account itong 8 billion na ito? Okay, thank you for that last question, Kong Egay. I think the question was addressed to kanino po naka-address? Kay Sec Kim. Yes, Please reply. Mr. Thank you. Chair, Your Honor, kung ito po ay mga proyektong ini-implement po ng LGU galing po sa national government, meron po tayong standing agreement with DILG. Bukod pa po ito sa regular audit function po ng Commission on Audit. So DILG, Your Honor, is in charge po of monitoring the proper implementation of these projects vis-a-vis the guidelines for the utilization po. But we'll take note of that particular concern, Your Honor. Thank you. So ayun ho, hanggang dito na lang ho tayo dahil si Kong Irisi lang naman ho ang gusto natin mapakinggan dito sa usapin na to. Dahil pagdating po sa mga gantong usapin ay maaasahan ho natin yan si Kong Irisi. Siya po yan sa nagiging boses ng sambayan ng Pilipino.